Magandang araw po sa inyo lahat. Bago po tayo mag-isip na kung sino ang mga nagnakaw ng pera ng bayan, kailangan po malaman natin muna kung ano ang tinatakbo ng ating pera mula tayo ay magbigay ng ating buwis sa gobyerno. At siguro kung maintindihan natin ang proseso na pinagdadaanan ng pera, yun ang dati nating sundin. Uumpisayan natin sa mula tayo nung tayo ay nagbayad na ng taxes. Usually yan ang last day niyan, April 15. Ganito po ang nangyayari. Dalawang departamento po ng Malacanang ang napaka-importante pagdating dito sa pera ng bayan. Number 1 po ang Department of Finance. Kasi sa ilalim ng Department of Finance ay nandoon ang tinatawag na ahensya, yung Bureau of BIR, okay? Bureau of Internal Revenue. So lahat ng kita ng gobyerno simula collection pala ng gobyerno mula sa mga taxes tsaka kinita ng ibang mga sources of funds o negosyo, kasi may mga government agency, government corporations tsaka government agencies na pwedeng pagkuha na ng pera para mailagay sa tinatawag na treasury ng gobyerno. Yan po, kinokolekta nila yan at meron silang total amount kung magkano ang nakolekta at ang posibleng makolekta pa sa hinaharap na taon or future term or future year. Pag nakolekta na po yan pong mga pera na yan ay napupunta naman ang plano sa Department of Budget and Management. Ngayon po, tuwing January ng taon, ang Budget Department o Department of Budget and Management, tumatawag na sinasabing budget call. Ito pong budget call na to ay parang alarma sa lahat ng agencies tsaka departamento ng Pilipinas na mag-submit na kayo ng mga plano ninyo at saka yung mga projections ninyo base sa mga goals o ano mangyari, ang gusto nila mangyari sa bawat department, kagaya ng Department of Education, Department of Agriculture, Department of Public Works and Highways. Lahat po yan sinasabi na, sige, ano ba ang kailangan ninyong pera para magawa magagawa tayo ng budget, at yung budget na yan ang magiging guide ninyo para maayos ang mga iba-ibang projects ninyo. Okay, maliwanag yan. So lahat po ng mga departments, meron silang tinatawag na regional agencies ng Budget and Management Department. Pinapadala niya ng tinatawag na budget call. Lahat po yan, ng mga departamento at agencies gagawa ng budgets yan bawat isa. At sinasabi nila na okay, meron kaming hearing at ibubuin namin ang budget namin sa aming departamento. Kadalasan daw, inaabot yan hanggang 6 na buwan para maayos. Yung iba naman, mabibilis gumawa ng budget kung efficient sila. Pag lahat po ito ay na-collect na, ang Department of Budget and Management, pagbabasihan na yon para gumawa ng tinatawag na budget. Yung budget na yon, yun ngayon ay ipapakita o ibibigay sa presidente para sabihin niya, ito po yung budget sa susunod na taon. Ang gagawin ng presidente, tatawagin lahat ng mga agencies para ma-validate niya kung ito ba ang talagang mga kailangan ninyo. So meron silang tinatawag na meeting yan. Pag naayos na po yan, sasabihin ng presidente ko, ito ang gusto ko na budget na base sa meeting namin sa lahat ng agencies ko at departamento ko. Ito ang projected expenditure sa susunod na taon. Yan po ay gagawin ulit ng Department of Budget and Management. Gagawa ngayon siya, may forma Yung form na yon
Yun ang tinatawag ngayon na National Expenditure na program o NEP na sinasabi. Yun ang ibibigay sa presidente, papakita ulit sa presidente kung ito po ba ang pinakaginawa namin, ito po ba ang kagaya ng nasa isip ninyo o ina-aprobahan ninyo in a form for submission. Pag natapos po ito, sinabi ng presidente na okay, kailangan may konting amendment, baguhin ito, dagdagan ito, bawasan mga ganon, gagawa ulit yun at gagawing malinis na projection or expenditure program ng gobyerno. At yun po ang ibibigay ngayon ng Office of the President to Congress. Yun ang tinatawag ngayon ang General Appropriation Bill. Ang bill po, yun po ang pagbabasihan na gawing batas para sabihin sa presidente o sa Malacanang na opo, ito na ang inaprubahan naming pondo at lahat ng mga pera na makukolekta nyo sa ganito nyo bibigay o gagastusin sa bawat departamento. Okay? Ngayon, pag tinanggap po ng Congress ang tinatawag na GAB, General Appropriation Bill, pareho yung tatanggapin ng House of Congress at saka ng Senate. Pagdating po sa House of Congress, syempre, iisipin ng bawat congressman o congresswoman ang benefit nila na pwede nilang makuha dun sa budget para sa kanilang constituents. So, kung saan yung bayan nila o distrito nila, iisipin kaagad nila, nasa posisyon ako, kailangan makita ang mga constituents ko o kababayan ko ng magagawa ko sa taon ng 3 taon habang ako'y nandito. So, magkano ba yung pera na pwede kong makuha sa bawat agency o bawat departamento? Halimbawa, may eskwela na ko, Department of Education, magkano pwede sa amin, DPWH, magkano pwede kong makuha para sa development ng mga kalye namin, building, o maski anumang project na kailangan na ginagawa ng DPWH. Ganon din sa ibang agencies, kagaya ng agriculture, tatasabihin nila, kailangan din namin ng pera sa Department of Agriculture. Doon ngayon, nagkakaroon ng discussion, lahat ng mga congressmen, tungkol sa magkano ang pwede nilang makuha para sa kanilang constituents. So lahat ng mga distrito ng mga congressmen, ang iniisip kaagad nila, yung benepisyo magkukuha sa distrito nila at pwede nilang magawa pag na ang pera ay magagaling sa iba-ibang departamento ng presidente. Alam nyo, marami ang department sa under the president. Hindi ko lang alam kung magkano na ngayon kasi may nadadagdagan, may nagkukulang. Pero dati, normally, mga 19 departments na nagagawa ng Malacanang. Okay, Kongreso po yan. Sa Senado, ganun din. Ang Senado naman, pag nakita nila yung budget na galing sa presidente, interesado rin sila naman doon sa kanilang probinsya na kung saan sila nire-represent. May kadalasan mga senators kasi mga probinsya eh. Pero may ibang mga senators dito, isa lang ang probinsya o isang bayan lang. Humingi sila kanya-kanya. Yung mga paghingi nila ng mga congressmen tsaka senators para sa kanilang constituents, doon pumapasok ang tinatawag na insertion. Okay? Pag okay na ang insertion, yun,